Recently, nirelease ni ITEL Philippines yung bago nilang flagship phone and balita ko sold out daw agad Kaya in this video, pag-usapan natin kung sulit ba itong ITEL S25 Ultra. So, unahin na siguro natin pag-usapan yung design and build quality. The design of ITEL S25 Ultra ay masasabi kong premium tingnan kasi kamukha niya yung Samsung S24 Ultra. For me, hindi siya basta-basta mahalatang budget phone lang dahil mukha siyang mid-ranger. Kaya thanks to its premium design at curved display na pag-uusapan natin mamaya. Ang available colorways nito ay Bromo Black, Komodo Ocean, and Meteor Titanium, which is itong nasa atin. Meron nga pala itong matte finish na back design pero halata pa rin yung fingerprints and smudges. Isa rin sa pinagmamalaki nito is yung durability niya dahil meron po itong Titan Shield Protection at Corning Gorilla Glass 7 Eye Protection. Kaya kahit sobrang nipis lang nito dahil 6.9mm lang yung thickness niya, ay meron pa rin tayong peace of mind na makakasurvive ito sa mga accidental drops. Actually, hindi lang yan dahil may IP64 dust and water resistant rating din ito. Kaya safe rin sa mga water splashes like the phone we recently reviewed. This phone is good for those naghahanap ng matibay na phone. But still, we need to take care of our phones and huwag natin susubukan ibagsak or basain dahil meron pa rin naman pong chance na masira yung phone natin at hindi yun covered ng warranty. Another highlight nitong ITEL S25 Ultra ay yung 6.78-inch 3D curved AMOLED display niya na may Full HD Plus resolution. Sa totoo lang, minsan lang tayo makakita ng phone sa ganitong price point na naka-curve yung display at naka-AMOLED. Plus, meron pa itong Gorilla Glass 7 Eye. Kaya for me, doon pa lang sulit na itong ITEL S25 Ultra. Iba kasi talaga yung experience kapag naka-AMOLED since mas vibrant yung display at mas bright din compared sa LCD. Kaya naman kahit ginagamit ko ito outdoors ay hindi ako nahirapan thanks to its up to 1400 nits peak brightness. However, ang downside lang siguro dito ay meron lang itong single firing speaker kaya hindi masyadong nakaka-enjoy manood lalo na hindi ganun ka-premium yung sound quality niya. Kaya better kung gagamit na lang kayo ng wireless earphone or speaker. Kung mahilig ka naman mag-picture, the ITEL S25 Ultra has 50 megapixel main camera, 2 megapixel macro lens, auxiliary lens, and 32 megapixel selfie shooter. This one can deliver decent quality photos naman na para sa akin, katulad nung S23 Plus. Medyo hindi lang ako okay dun sa highlights niya dahil medyo nagbe-blown out yung highlights palagi. Need ko pa babaan yung exposure para lang maging balance. I think kaya naman ito ma-fix ng update, kaya mag-abang-abang na lang muna tayo. But so far, okay naman yung quality and hindi nga namin nakalain na budget phone lang ito Sobrang goods na rin kasi yung kulay ng photos. Vibrant naman at hindi pale tignan. Although katulad nung sinabi ko sa S23 Plus review ko, nakatulong yung AMOLED display nito para magmukhang vibrant yung pics. But as you can see naman, maganda na rin naman talaga yung kulay niya. Kahit nga yung selfie camera niya ay impressive din, buti na lang naka 32 megapixel ito. Dahil most of the phones ata ngayon, kahit mga sub 15 to 20k, naka 8 to 16 megapixel selfie camera lang. Ang ayaw ko lang talaga sa camera niya ay yung pag-handle ng highlights. But overall, may re-recommend ko naman po ito sa inyo if may hilig kayo mag-picture. For video, decent din naman siya dahil kaya niya nang mag-shoot up to 2K at 30 FPS. However, wala siyang any stabilization kaya asahan yung shaky yung mga videos nyo. Kaya sana next time maisipan na ni ITEL na lagyan man lang ng at least EIS or Electronic Image Stabilization para naman flagship na flagship yung experience natin. Sa performance naman, medyo minimal lang yung upgrade nito compared sa S23 Plus. Kaya maraming tao yung na-disappoint dito, especially yung mga naka S23 Plus na gusto sana mag-upgrade. Meron lang po kasi itong 12nm Unisoc T620 octa-core chipset na may Mali G57 GPU. Pero kahit hindi ganun kalakasan yung chipset niya, it can still multitask pa rin naman since may 8GB LPDDR4X RAM ito at supported din ito yung up to 8GB extended RAM. And upgradable din po ito to Android 15 once available na. So far, okay naman yung software niya for me. Yun nga lang, hindi ako sure if maganda na yung software support ng ITEL since ngayon na lang ulit ako nakapag-try ng phones from them. Overall, goods naman na yung performance nitong ITEL S25 Ultra at hindi naman siya laggy or hirap sa mga apps. Sinubukan ko rin naman maglaro dito at okay lang naman siya sa mga light games like Mobile Legends, Honor of Kings, and Call of Duty Mobile. Sa Genshin Impact, sobrang laggy niya guys, kahit naka lowest graphics settings na. And para sa mga nag-request ng benchmark, ang nakuha pong score nito sa Antutu benchmark ay 332,000 points, while 8,700 points naman para sa PC Mark Work 3.0.
For its pricing, okay naman na yung mga scores na nakuha niya. Especially, hindi naman performance yung highlight nito. And bago ko makalimutan, ang available storage variant nga pala locally ay 256GB lang. And I'm not sure if ilalabas ni Itel Philippines yung 512GB variant since ayun yung nakalagay sa global website nila. Pero for me, sakto naman na yung 256GB to store your files, games, photos, and videos. So when it comes to battery life, nakapag-provide naman ng whole day of use itong Itel S25 Ultra sa akin dahil meron po itong large 5000 mAh battery capacity. Unfortunately, wala po tayong battery benchmark dahil nag-fail po yung PCMark. 3 beses ko na ata sinubukan mag-benchmark, kaso pagdating ng 20%, nag-error na siya. Siguro dahil may nagpa-pop up na need ko na i-charge, kaya na-interrupt yung benchmark. Tsaka kahit may 5000 mAh battery itong S25 Ultra, sobrang nipis at sobrang gaan lang niya. By the way, ang supported na charging speed lang nito ay 18 watts lang, kaya medyo mag-aantay kayo bago ito ma-fully charge. I'm hoping din na makakuha na tayo ng mas mabilis na charging speed sa mga next flagship phones ni Itel, kasi hindi na talaga sapat yung 18 watts ngayon, lalo na sa 2025. So para sa verdict natin, most of the features naman ng Itel S25 Ultra ay okay ngayon, especially the design, camera, display, and decent na performance. This type of phone siguro ay may re-recommend ko for those users na hindi kailangan ng sobrang lakas na phone or yung mga casual users lang. Pero sa mga gamers dyan, hindi ko ito may re-recommend sa inyo. Although kaya niya pa rin naman i-run yung mga light games like ML and CODM. Kaya kung yun lang yung mga nilalaro nyo, okay lang naman sa inyo ito. Just take note na lang din siguro yung mga nasabi kong cons nito like walang stabilization, medyo mabagal na charging, and yung sa highlights ng camera niya. Pero kung gusto mo talaga bumili ng Itel S25 Ultra ay sulit na rin ito for me. So mabibili na nga pala natin itong Itel S25 Ultra for only 7,999 pesos. Although yung sa akin ay nabili ko lang ng 6,099 pesos nung may early bird promo pa. Kaya magabang na lang siguro kayo ng mga sale, lalo na malapit na yung 12/12. So para sa mga gustong bumili, ilalagay ko na lang po yung link sa description box, and I think ay lang naman para sa video natin today. Kaya thanks for watching. Ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.